day, everyone. I'm Ambassador Jabu of Kingdom Sun, and I am Ikma. I know my assignment. I love my assignment. Very specific. Pag alam mo assignment mo, you're relaxed, you're at peace, and you're still waiting for the timing. When God said go, you go. But when God said rest, you rest. So your assignment is just like stoplight. When it's red, means stop. When it is yellow, means be prepared. When it's green, means go. That is kingdom assignment. Kingdom assignment, we are not created to do all things. We are created to do one thing, and that is our assignment. Once again, kapihan sa karya ng Diyos. Nais ko lang talakayin kung gaano kahalaga ang kaligtasan, ang biyaya ng Diyos, at ang kaharian ng Diyos. Mula sa pasimula, from the very beginning, God is God. He is God. According to the Bible, there's no other God. There's no like Him. Wala siyang katulad. Hindi natin siya pwedeng ikumpara. And sabi niya, He will do what He pleases. And His plan or His will or His counsel will prevail. So there's nothing new sa lahat ng kaganapan sa mundong ito na hindi na nakita ng Panginoon at hindi alam ng Panginoon na magaganap. So from the very beginning, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. Ang purpose ng Diyos ay extend ang kanyang kaharian dito sa lupa sapagkat siya ay hari. Ang hari, isa sa kanilang habit o attitude o sa kanilang kaisipan ay laging gustong mag-extend ng kanilang kaharian. Sapagkat this is one way of displaying their power, their glory, their kingdom. So, there's mga simpleng konsepto lamang na dapat nating maunawaan kung ano ang paborito ng hari, anong kalugod-lugod sa hari, at yan ang kanyang kalooban. So, getting the intention of God, knowing the intention of God, then, therefore, you can get His attention. Mahalaga sa kanya ang intention. Kaya nga, ang tao, tinitingnan niya, noobserbahan niya kung ano ang intention at bago siya kikilos. Even Jesus knows the intention of the Pharisee and Sadducee. Pag naalaman niya, nakita niya yung intention, then He will act. He will say something according sa intention ng tao. Now, first of all, what is the intention of God from the very beginning? His intention is to extend His heavenly kingdom here on earth. Sa pamamagitan ni Adan na nilikha niya ayon sa kanyang wangis at kalarawan, ibinigay ng Diyos kay Adan ang kapangyarihang maging tagapamahala, the chief steward.
as being manager of earth. So, in the beginning, God gave Adam management. So, built in every human being, the ability to manage, the ability to rule, to reign, to govern, to control, to manage. That's ability, it's built in every human being. Because that ability, it's buried inside our soul. Nasa loob siya ng ating kaluluwa. Now, if our soul will be once again reconnected to the Spirit of God, then it will become the living soul. That is the original design. The soul become the living soul because of the Spirit of God, because of the Holy Spirit. So that's why Jesus once again redeemed us. The purpose of redemption is once again that we're going to reconcile to the Father. We need to redeem because we are from God. He is our Creator. Pag-aari tayo ng Diyos. Kaya kailangan niya tayong tubusin sapagkat pag-aari tayo ng Diyos. Hindi tayo pag-aari ni Satanas. Ang Diyos ang lumikha sa atin, so pag-aari niya tayo. Kaya nga, nung bumagsak ang tao, ang Diyos ay naghanda at nag-prepared kung paano niya mababawi ang tao. At yan ang kapamaraanan ng Diyos. So that is salvation. So ang salvation is not God's original design. Salvation is not God's original design. God's original design is to bring heaven on earth to colonization process, or what we call dominion system or program. Dominion program, management, rulership, governing authority and power, influence power. Yan ang original na design ng God. God did not design from the very beginning the salvation. Salvation only necessary if Adam fall. If Adam did not fall, that option of God, that prepared plan of God will not be necessary anymore. Wow. So salvation is prepared by God from the very beginning. But this is not the original plan of God. Because the original plan of God is to bring heaven here on earth through kingdom government. His government in heaven, gusto niyang ipa-implement dito sa earth. From spiritual to physical. From supernatural to natural. To unseen world to seen world. Yan ang gusto ng Panginoon. That is His original design. Salvation, hindi siya magiging kailangan pa kung hindi nagkasala si Eva at si Adan. So meaning, salvation is only prepared by God just in case na ang tao ay magkasala. Bakit ho? From the very beginning, very important to ito because salvation is only a backup plan ng Diyos. Ang bawat kontraktor, ang bawat engineer, meron silang nakatakda, nakahandang plano. Plano pang nakatakda. Just in case na ganito ang mangyari, ito ang plano.
Yes, ito naman ang mangyari, ito naman ang plano. So, salvation is a reserved plan. If ever na ang tao ay magkasala o bumagsak. So, purpose of salvation is very important to understand. Napakahalaga na maunawaan mo kung ano ang papel ng kaligtasan mo. Kung alam mo ang orihinal na plano ng Diyos, dapat ang salvation ay alam mo. Kaya nga, kapag dumanas ka ng kaligtasan ng Diyos, dapat, very simple lang ang ibig sabihin, kailangan mong bumalik ulit doon sa orihinal na plano ng Diyos. Isa yan sa katangian ng Diyos. Ang Diyos grabe dahil sobra siyang mapagmalasakit. Isa yan sa katangian ng Diyos na labis-labis akong namamangha at natutuwa, nagagalak at hindi ko makontain ang aking sarili. Ako'y naluluha pag naaalala ko ang kabutihan at ang sobrang malasakit ng Diyos. Truly, that God is love. Love is a care. Malasakit. Alam niyo kung bakit? Ang malasakit to, bago likayin ng Diyos ang tao, ang daigdig. Inisip muna ng Diyos ang mga possibilities na mangyayari. Dahil inisip ng Diyos ang mga possibilities na mangyayari, inihanda na rin ng Diyos ang kanyang solusyon just in case mangyari ang mga bagay na yon. Would you imagine that? Ganong katindi ang pagmamalasakit ng Diyos sa tao. Hallelujah. Hindi ka pa'y sinisilang yung mga problema at pagsubok na pagdadaanan mo, inihanda na ng Diyos ang mga solusyon para makabangon ka, para muling magtagumpay ka, at para muling makabalik ka sa assignment na binigay ng Diyos kay Adan, to rule and to reign the earth. So once again, mga kapatid, ganyang katindi ang plano ng Diyos. Ganyang katindi ang kanyang malasakit. Ibig sabihin, yung bukas mo, susunod na araw mo, alam na ng Diyos at inihanda na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo at inihanda na ng Diyos ang solusyon mo. Kaya nga kung bagsak ka ngayon, itinakda na rin ng Diyos ang pagbangon mo. Kaya nga kung lugmok ka ngayon, itinakda na rin ng Diyos ang pag-ahon mo. So everything is already prepared by God. That's why God is so amazing at wala siyang katulad. Walang ibang Diyos na katulad niya. Walang makatumbas o makagaya sa kanyang kakayanan. So once again, mga kapatid, salvation, the purpose of salvation is just in case ang tao ay magkasala. God prepare a plan para mabawi niya ang tao. Anong purpose ng pagbawi niya? Once again, very simple lang. Ibalik ulit ang purpose sa tao kung bakit siya nilikha. The purpose of your salvation is for you to go back to your original design, identity, and position. Kaya nga, sabi ng Panginoon, repent, for the kingdom of God is at hand. The word repent is repent, going back to the highest standard of mindset na binigay ng Diyos sa tao, which is the mind of Christ. From the very beginning, ang tao, ang Diyos, ay iisa ang kanilang kaisipan. Magkakonekta sila. Hindi na kailangan sabihin ng Diyos dahil mismo sa isip ng tao, papasok na kung ano ang iniisip ng Diyos. That is why sinasabing connected sila. That is why ang sabi ng Panginoon, nung nagkasala ang tao, my ways is not your ways, my thought is not your thoughts. But originally, when God created man
in His image and His likeness, and He gave them dominion, and God breathed the man. Breath is the Spirit of God that can search the deep things of God and even the thoughts of God. So, very important po yan. So, mga kapatid, the purpose of salvation is for us to redeem. Bawiin tayo. Bakit? Tayo pag-aari ng Diyos, hindi tayo pag-aari ni Satanas. So, the second, dahil tayo ni-redeem na, wala tayo sa tamang posisyon, kailangan tayong ibalik sa ating posisyon. And that is the purpose of restoration. First, purpose ng salvation is, una, i-redeem tayo. Pangalawa, linisin tayo. Pangatlo, i-connect tayo. Pangapat, ibalik sa atin yung nawala. Our assignment. Dahil, mga kapatid, meron nang tinapos ang Diyos sa spiritual. Pero dahil pumalpak yung kanyang mga partner sa pisikal, kailangan niya itong ayusin at ibalik sa orihinal na plano. Listen to this. God cannot and will not change His plan. He is the same today, yesterday, tomorrow, forever and ever. God is consistent. He never changes. Kaya nga mga kapatid, kapag naintindihan mo ang kaligtasan, dapat nasa pangalawang proseso ka na. Proseso ng restoration. Cleaning is the first process, paglilinis. At ang salita lang ng Diyos ang siyang maglilinis sa atin. At ang salita lang ng Diyos ang magbabalik sa atin ng ating tunay na kaisipan. Sapagkat tayo ay dinesign to become a carrier of the Word of God. Carrier of the Word of God. So, ang purpose ni Jesus is the same pattern ng ginawa niya sa John 1:1. Na and the Word become flesh. Ganun din ho tayo. Dapat yung Word maging flesh sa atin. Very simple lang ang ibig sabihin. When the Word become flesh, ibig sabihin si Jesus na ang nakikita sa ating pagkatao, sa ating personality, si Jesus na. The way we act, our character is the character of Christ. So, yun ho ang ibig sabihin nan. The restoration is going back to the image and likeness of God. That is restoration. Yun ang purpose ng salvation. Yan ang purpose ng salvation. Ang purpose ng salvation is for us to go back to our original design, the image and likeness of God. That is restoration. So, now when you restore and you have the character again, the character, the image and likeness of God, nandyan dyan na sa'yo. Now here we go. Let them have dominion. Meaning, reconnection comes, i-reconnect tayo ulit sa banal na espiritu. Just like when God created man in His image and His likeness, He gave them dominion and God formed the man in sa lupa at then hiningihan niya to. So the same pattern, the same program. At pagkatapos niyang hiningihan ito and then they become living soul. Here we go again. And when we reconnect, again, we become living soul. When we become living soul, and then God said, let them have dominion. So, God give us assignment to rule and to reign the earth. So, that is the purpose. Yan ang kahalagahan. So, dapat nating maunawaan ngayon na when we are in the process, when we reconnect, the Holy Spirit is in us again. Now, let's go back to the rulership. Let's go back to the dominion. Because, yan ang original na design. Ang purpose ng salvation, lahat ng pangyayari, the cross, the blood, the resurrection, lahat po niyan ay parte ng salvation. Complete package ng salvation yan para sa pinaka-simple purpose na bawiin ang tao mula sa paghahari ng demonyo.
It only a means. It only means. Pag sinabi nating means, it is procedure na kailangan pagdaanan ng Panginoong Jesucristo. Because He volunteered Himself. He volunteered Himself. He volunteered Himself. Kaya kailangan niyang pagdaanan ng lahat ng bagay na yan. Now, sa Panginoon, sa ating Ama, mas mahalaga ang covenant kaysa sa relationship. Kaya kang talikuran ng Ama sa pamamagitan ng relasyon. Mapatunayan lang niya ang kanyang salita o ang kanyang covenant. So, covenant is more powerful than relationship. Nung si Jesus ay pinako sa cross, umiyak siya. Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Tumalikod ang Ama. Pero anak niya yon. Meron siyang relation sa kanyang anak, pero tinalikuran niya ito. Because you know what? There is a covenant. There is a promise na sinabi ng Panginoon, Jesus Christ Himself, volunteered Himself na gawin ang mga bagay na yon. For what purpose? Para mabawi ang tao at maibalik ito dun sa original na disenyo at plano ng Diyos upang mangyari pa rin ang plano ng Diyos from the original plan of God. Wow! So here we go. Dapat nating maunawaan na nandun na tayo sa proseso ng reconnection. When God sent His Holy Spirit, the Father, He promised that the Holy Spirit and the Holy Spirit sent by Jesus, and the Holy Spirit assignment is to complete the assignment of Jesus. He is the one to complete. Tapos na ang trabaho ng Ama sa lumang tipan, trabaho ng Anak sa bagong tipan, last days ay trabaho ng Banal na Espiritu. Trabaho ng Banal na Espiritu ay tapusin ang trabaho ng Panginoon. And what's that? To lead us, to set us back again to our original design, identity, and mindset. Now, we are going back to the Genesis 1:26 again. That is the purpose of salvation. Now, listen to this. Why God need to give us grace? Bakit tayo kailangan bigyan ng Panginoon ng biyaya or grace? Because God is fair. He is fair. Laging tapat ang Diyos at ang Diyos ay patas sa lahat. Dahil si Adan lamang ang nagkasala at hindi tayo damay sa kasalanan dapat ni Adan. Because God is fair. God did not give Adam grace. But us, sons of Adam, that become sons of God, give us grace. Because God is fair. God is faithful. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Tayo ay nakatanggap ng biyayang hindi tayo karapat-dapat. But this grace need to have faith. Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya at tayo sumampalataya sa anak ng Diyos. Only then, grace will be activated para yung salvation ay makuha natin. Pinlano na ng Diyos ang salvation. The Lamb was slain before the foundation of the world. Hindi pa nililika si Adan. Hindi pa nililika ang daigdig. Pero pinrepair na ng Diyos ang plano niya. Just in case magkasala, pumalya ang tao. Aayusin ng Diyos. At Jesus Himself, the Word of God, volunteered Himself. Nabawiin ang tao. No matter what is cost, hinarap ni Jesus yan. Tinanggap ni Jesus yan. Kaya nga, ang pag-ibig ng anak ay nakikita sa pagsunod niya sa kanyang ama. Grabe. Grabe. Ang tunay na pagmamahal ng isang anak ay nakikita sa pagsunod niya sa kanyang ama. So God give us grace because hindi tayo dapat madamay
So that's why God give us grace, a chance. But that chance will not activated. Mababaliwala siya kung walang pananampalatayang katumbas. That's why the Bible says we are saved by grace through faith. Yan ang pattern. Yan ang programa. Kaya nga mga kapatid, huwag natin sayangin ang biyaya ng Diyos. Dapat ang biyaya ng Diyos ang siyang maghatid sa atin sa kaligtasan at ang kaligtasan naman ang magbabalik sa atin sa original na posisyon, standing at disenyo ng Diyos sa atin. Again, mga kapatid, I declare understanding and wisdom from you, from the Lord, na nawa maintindihan ninyo ang disenyo ng Diyos. From the very beginning, dinesign ng Diyos ang tao sa kanyang pangkaharian. Wala nang iba. Walang religion, denomination, kundi pure kingdom. The lifestyle, the culture, the nature of God, of heaven, nais niyang ibaba dito sa lupa. So mga kapatid, pag naunawaan mo ang gamit ng baso at ginamit mo siya ng tama, magiging kasiyasiya ang baso. Ang kaligtasan ay may gamit. Ang biyaya ay may gamit. At lahat sila kasangkapan para tayo'y makabalik sa kaharian ng Diyos at sa paghahari ng Diyos. Once again, I declare understanding to you and shalom and kingdom favor to all.